Sa araw na to, bibili ako ng feeds. Yung branded na feeds na gamit ko is V-Pro at nabibili ko ito sa Pacifica. Simula din sa araw na to, din ako gagamit ng Pilmico at saka BMEG. May kamahalan na kasi yung presyo. At ngayon, ito na yung gamit ko, ang V-Pro 4000 Pro Boost. European technology at sobrang mura ng patukan na to. Branded pa. Malayo ang diferensya kumpara sa ibang branded feeds. At kita nyo, isang araw na koleksyon namin, napakadami. Ngayong araw din, nagkaubusan ng V-Pro sa mga agrivets na binibilhan ko. Kaya isang sako lang yung aking nakuha. Buti na lang ang galing ng V-Pro at dineliver pa mismo dito sa manukan natin. Morning, sir. Morning. Si Boyet na, sir, sa V-Pro. Nice. So, naaring mong order na, sir, isa kasako. Ay, nakuha naman yung isa kasako. So, ako na lang pag-deliver. So, at least nakita na ko inyong manukan. So, na si tatay. Ayun to tay. Ayun to sir. So, bida ka dito. Bida sa kita. V-Pro. Meron din silang pagkain sa sisiyo at pagkain sa baboy. At higit sa lahat, pang free range chicken. Itong hinawakan ko ngayon is Decal Brown F1 at nabili ko to sa Bulacan. No? Sinip yan dito papunta sa manukan natin. Topic natin ngayon, kapag meron kang 200 square meters, ilang manok ba ang dapat mong bilhin at magkano yung magiging puhunan mo? Dati, yung required space or required area para sa manok ay 2 square meter per head. Pero based on my experience at based na sa experience ng karamihan at sa mga bagong research, ang isang manok ay pwede na sa 1.5 square meter. Ibig sabihin, pwede ka mag-alaga sa 200 square meters mo ng 130 heads na manok. Kung meron kang budget para sa 130 heads na breeders, kung gusto mo magsimula agad sa breeders, gagastos ka ng hundreds of thousands of pesos. So, para sa akin, mas wise choice kapag sa sisi ko magsisimula. Halimbawa, konti pa lang naman yung budget mo. Pero kapag meron kang budget, siguro gagastos ka ng mga 150,000 para dun sa breeders. Yan, Kasi nga, standard price ng breeders is nasa 1,500 pesos. Nakadepende din po yan sa mabibilhan nyo. Yan. So, balik tayo dun sa sisiyo. Sa sisiyo, 130 chicks, Hindi lahat-lahat mabubuhay yan. So, dapat yung bilhin mo is nasa 150 chicks. Sabihin natin 100 pesos yung isang sisiyo. So, kailangan mo lang ng 15,000 pesos para magsimula ka sa 150 na chicks. And after 6 months, sabihin natin 130 chicks yung mabubuhay. Sabihin natin, gumagastos kayo ng 200 pesos doon sa nabili nyong sisiw hanggang 6 months or 180 days. So, gagastos ka ng 36,000 pesos kasali na yung vitamins. Siguro sabihin natin kahit 40,000 pesos na yung mga gastos nyo, lahat-lahat na sa mga sisiw nyo hanggang lumaki sila or maging breeders or 6 months old. Sabihin din natin, sa 130 chicks nyo, hindi lahat is babae. May mga lalaki or maraming lalaki. Yung dapat gawin nyo, yung iba nyong lalaki, iswap nyo or isale muna sila at bumili kayo ng panibagong breeders. So, bawi lang or swap. Sabihin din natin, sa 130 yung manok, 30 doon yung rooster at 100 yung hens. So, bali reserba yung 100 na yung 10 na rooster. Kasi dapat 20 lang yung rooster na alagaan nyo sa 100 na inahin. Sabihin natin may reserba kayo na 10 rooster. So, yung pwede mangitlog doon, expected natin, 50% lang. Mababa na po yung 50%. Yan. So, 50% is 50. So, 50 eggs yung pwede nyong kolektahin sa isang araw. And sa isang linggo, kayong kumolekta ng 350 eggs. Sabihin din natin, dun sa 350 eggs, 50 doon yung nag-cracks. Kasi posibleng mag-cracks or na-disgrasya. So, posible yan. Pero napakadami na ng 50 na madidisgrasya sa isang linggo. So, sabihin pa rin natin kahit 300 eggs lang yung makukolekta mo. Mababang masyado na yan. So, 300 eggs or meron kang 10 trays. So, pwede kang magbenta ng fertile eggs, 700 to 800 pesos kada tray. So, yung pwede mong kitain sa tray is 7,000 to 8,000 pesos every week. Yan. Tsaka, yung mga gastos mo sa 130 na manok mo, sabihin natin 100 grams. So, 13 kilos of feeds. So, magkano ba yung 13 kilos of feeds?
dito sa 130, no, sa 13 kilos yan of feeds every day ay gagastos ka, no, kahit 50% organic, 50% commercial, gagastos ka ng 377 pesos per day, no. Sa isang linggo kaya mong gumastos ng 2,639 pesos. Sabihin natin kahit 3,000 pesos na, no, na gastos kasali yung vitamins. Yan, so meron kang kita sa fertile eggs mo ng 7,000 to 8,000. So pwede kang kumita pa rin, no, ng 4,000 pesos to 5,000 pesos. Yan, malinis na yan. Kapag meron ka namang incubator, tapos meron kang itlog na 300 eggs a week, sabihin natin 50% yung mapipisa doon. So 150 chicks. 150 chicks, no, sa isang linggo, kaya mong kumita ng 15,000 pesos sa sisiw every week, no? Napakalaking bagay na yan. And sabihin natin gastos sa kuryente, no, gastos sa pagkain, umabot ng 5,000 pesos. Yan, 10,000 pesos sa isang linggo. So sa isang buwan lang, no, bawing-bawi na yung gastos mo sa pagkain. And 1.5 month, bawing-bawi na po yung pagkain, tsaka gastos nyo sa puhunan nyo para dun sa mga sisiw, no? So ganun kasimple, no? At isipin mo magkakaroon ka ng 40,000 pesos na malinis, no, or mahigit pa. Yan, kapag nagsimula ka sa 200 square meters mong manukan. So sana may natutunan ka sa video na to at ayos na magsimula sa 200 square meter dahil doon din ako sa 180 square meter mismo, no? Akin na sariling lupa, hinughulugan ko lang. Yan. So, at malaking bagay yon para sa starting. At kapag nagka-extra ka na naman, pwedeng-pwede ka nang magpadami ng manok at magpalaki ng lupa, no? More investment, more manok, and more blessings yung dadating sa inyo. Alagang bipro. Oh. Ang tanong ka, t-shirt. Gani, no? Sige lang sa sunod.